gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Ano, yung mga bayaran mo na sa mga vloggers. Gusto mo talaga ng Tito Sen, gusto mo talagang laglagan? Okay ba sa yun, Tito Sen? Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Sige lang, banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ito ang napakagandang pag-usapan mga kumare ko, mga kumpare ko. Napanood nyo ba yung preview? Preview pa lang yan mga kumarts, no? Mga kumare ko. Sabay-sabay natin panoorin yung full video mamaya. So reaction ng video mo natin tong ating panibagong video. So shoutout sa aking mga kumare, mga kumpare kong gwapito dyan. Kung hindi ka pa naka-like, like ka na. Panoorin mo hanggang dulo kasi napakaganda nito. Okay, diyan ka lang. Saka syempre, huwag mong kakalimutan i-like tong video natin para lagi kang update sa ating mga video. Simulan na natin to mga kumare ko, mga magaganda at mapupulan mga leps. Okay, eto na mga kumare ko. Ang ganda nito. Si Aljo Iliana nagsalita na. My goodness, kilalang kilala na kung sino ang kabet ni Tito Sen. Alright, itong reaction na natin mga kumare ko. Eto sa full video mga babayan, napakaganda. Biruin mo ba naman, si Aljo Iliana pala mga babayan ay nadali ng mga sindikato sa Itbulaga. Oo, kasi sindikatuhan din pala yan sa Itbulaga mga kumare ko. Ngayon, itong si Aljo Iliana ay matagal na po sa Itbulaga. Siyempre, tinanggal siya. Nadali siya ng mga sindikato. Siya na lang, i-reaction natin. Panoorin nyo mamaya yung full video. Ngayon, sa kabila po ng pagkatanggal kay Aljo Iliana, meron pa sumisira sa kanya, may mga trolls daw. Ngayon, itong si Senator Tito Soto, ay eto na. Excuse me po. Nilaglag niya na. Subukan nyo pa daw kung ayaw nyo daw tigilan to si Aljo Iliana, ay ipapakita at palalabas daw niya po yung mga naging kabit. No? 3 yata kabit ni Tito Soto. My goodness. Naalala nyo? Sabi niya pag nanalo daw siya ng senador, lahat ng sweldo niya sa buong kung ilang taon siya ay ibibigay na lang sa charity. Siyempre, aanin pa ba naman nila mga babayan yung sweldo ng mga yan kung meron naman sila malaking kickback? O, diba? Lit-lit lang kasi ng sweldo ng mga senador, mga kumare ko, mga kumpare ko. Siyempre, yung mga kickback yan, yun ang mas malupit, yun ang mas malaki. Aanin pa naman namin ng sweldo kung may kickback naman yan O, diba? Kaso, ito, pumiyok na si Aljo Iliana. Nako, yari itong si Senator Tito Soto. Biruin mo, kung ito si Aljo Iliana ay magsalita na kung sino talaga yung mga kabit ni Tito Soto, malaking kahihiyan to. Baka masampahan din ng kaso si Aljo Iliana. Kung talagang hindi titigilan ng paninira itong si Aljo Iliana ay mailalabas. Biruin mo naman, hindi lang naman kasi si Tito Soto, mga kababayan, ang may mga kabit, lalo yung mga congressman. Andyan daw lagi yan sa mga Pegasus Meron daw dating vlog natin, sabi ni Tol J. Guevara o ni Boss Banat Bay. Yung ibang mga congressman, no? Andyan daw yan sa mga tagong liblib na pangmayaman, no? Yung iba dyan mga bakla, mga kumare ko. Di ba si Banat Bay, yung boss namin, na i-vlog yan at may kilala yan si Boss Banat Bay na congressman na bakla. No, nag-uuwi siya ng mga lalaki. Meron naman yung iba, mga babae. Hindi lang yan sila nagiging masaya sa 1, 2, 3, 4, 5. Bay, syempre, ang daming pera ni Kuya. Ang daming pera ni Kuya. Kada project may milyones. Di kayang-kaya magkaroon ng babae ng hanggang 5, 10. Di ba? Alam niyo naman si Tito Soto, matanda na. At kung totoo man ang sinasabi ni Aljo Iliana na meron itong kabit, syempre yung asawa ni Tito Soto ay matanda na. Baka hindi na makabembang. Ano ang makukomento mo rito? Totoo kaya itong sinasabi ni Aljo Iliana na itong si Tito Sen ay medyo may pagka-L, no? At ay may mga kabetis, no? At dito sa full video mga babayan, panoorin nyo. Kasi dito, kung hindi mo papanood yung full video, ikukwento ko sa inyo. Dito daw sa kay Aljo Iliana,
Kung gusto mo raw maging artista o gusto mo maging sikat, ay kumapit ka parang tuko sa mga sikat, no? Kunyari, baka ang ibig sabihin nito, hindi naman sinabing bengbang eh. Pero nauuso yan dati. O sige, ikaw gusto mo maging artista, kunyari isang direktor na bakla, o sige, magpabembang ka, bibigyan kita ng show, bibigyan kita ng ganito. 'Di ba nauuso yan, March, di ba? Oo, para maging sikat ka, kung gusto mong maging tanyag ka kaagad, magpabembang ka sa mga direktor, mga sikat na mga malalakas sa TV show, ay pabembang na lang. Di ba? Di ba, Mans? Totoo sinasabi ko, Mans. Magsalita kayo dyan. Yung mga kumare ko dyan ng mga marites, alam nyo yan, di ba? Pagka ikaw ay maganda, at kung gusto mo agad sumikat, ay magpabembang ka sa mga sikat. Di ba? Kahit ilang gabi lang pabembang ka na, bukas ano ka na, superstar ka na, o kaya magpa-BJ ka sa mga baklang mga direktor. Di ba? Magpabembang ka dyan sa mga sikat na mga direktor, kahit mga bakla. O bukas ano ka na, tanyag ka ng artista. Ganun yun. Yan ang sinasabi ni Aljo Iliana ng mga sindikato dyan sa mga TV show, sa mga movies, di ba? Ganyan yun. Parang parang pinanganak lang tayo kahapon, di ba, Marge? Yan ang realidad. So dito kay Aljo Iliana, mga babayan, ay meron din siyang vlog na gusto na maging na lang siya, maging DDS supporter kay BP Sara. At ang sabi ni Aljo Iliana ay ayoko naman magpatali o magpakatuta dito kay Tito Sen kahit mali na ang ginagawa nila. Dahil ang sinabi ni Aljo Iliana, ngayon lang itong kay Bongbong Marcos, naranasan niya talaga yung most corrupt at ay naubos na ang kaba ng bayan. Ayaw ni Aljo Iliana yon. Saludo ko sa iyo, sir. Ang galing mo. Stay put ka lang. DDS lang tayo. Dahil soon, pag na si BP Sara na ang pumalit kay Bongbong Marcos, asahan mo, susuportahan ka namin kung ikitatakbo rin. Di ba? Yan ang mga gusto namin. Yung may paninindigan, yung nagmamahal sa totoong bansa. Sa bansa natin, nagmamahal sa mga Pilipino. Yan ang gusto namin, boss! Di ba? Di ba, Marge, no? Tama naman din yung ginawa ni Aljo eh. Ibunyag mo ang mga demonyong kawatan. Di ba? Biruin mo kayo mga politiko, bawal kayo dyan. Bawal kayo na i-involve sa mga bahid ng mga kasamaan. No, di ba? Oo, ito kasi itong mga politiko, mga pulpul na mga ere, sila yung mga nag-iimbestiga. Sila pa yung nagtatakip ng butas sa mga demonyong kawatan para hindi maparusahan, hindi makapaghimas ng rehasan, hindi maibalik yung pera. Dahil sila mismo ay nakatanggap ng kickback. Yun lang yun. Kaya pinapatagal nila yung hearing na yan, mga kumare ko. Wala, andyan lang, nauubos na yung pera natin dyan sa kada hearing. Alam nyo kung magkano gastos kada isang hearing, di ba? Hearing, sweldo pa sa mga ganyan, tapos pinapaikot-paikot lang tayo, tapos ginagawa latang tayong tanga sa bandang huli, puro star witness lang sila, tapos bandang huli wala mapapakulong. Yan lang ang realidad ng nangyayari dyan sa ngagma administration. My goodness. Di ba, mga kumare ko? Anong makukomento mo rito, Marge? Kailangan ko ulit ng komentaryo mo, mga sir. Sa video na to, ipapalabas natin yung full video kay Kaalam PH. Sunod tayo, subscribe nyo rin siya. Then sa bandang huli, magkomento po kayo. Tama ba ginawa ni Aljo Iliana na binunyag niya ang kabahuan ni Senator Tito Soto? At soon, hindi naman nanalo yan kasi baka nag-aaway na sila mag-asawa niya. Di ba? Syempre, nag-iisip na rin yan. Putaragis na yan. Tangin ng Aljo Iliana to. Ipapaalam natin sa publiko kung sino yung mga kabit ko. My goodness. Di ba? Syempre, nakakahiya yan. Nako po, biruin nyo, binanatan nyo ba naman si Aljo Iliana na nadamay sa sindikato kung saan man niya sinasabi ni Aljo Iliana yan, nadali siya. At dito nga daw, yung ibang direktor naawa kay Aljo dahil tinanggal, wala siyang nagawa, wala na, ganyan lang talaga ang life. Di ba? Kahit matagal ka na lang kasama at hindi ka na gusto at may nakita sa'yo na ayaw sa'yo dahil kumakampi ka sa kabila, tanggal ka. Ganun talaga yun. Ayaw na ni Aljo yung mga kawatan, ayaw ni Aljo yung mga sindikato. Yan ang nangyari. 'Di ba? So ganito mga kumpare ko, mga kumare ko, panoorin natin sabay-sabay ang full video hanggang sa dulo, panoorin mo. Tapos doon sa bandang dulo, komentaryo ka pa. Hihintayin ko yung komentaryo mo
babasahin natin yan, ipinipin ko pa yan pag magaganda. At syempre, don't forget to like. At kung hindi ka pa nakasubscribe kay Boy Sarsa, subscribe ka na. O tara, panoorin natin itong full video. At sama-sama tayo ulit sa susunod natin vlog ha. Huwag kang mawawala dahil gusto kita makita. Oh, ikaw nga Mars, ikaw. Di ba? Ikaw nga. Ang ganda ng kumare ko, mga kumpare ko. Okay, panoorin mo to. Let's go! May koneksyon din sa nasabing babae. Hindi niya diretsong pinangalanan ito, pero malinaw na marami ang nakahula kung sino ang tinutukoy niya. Sinabi rin ni Anjo na binigyan niya ng 1 linggo ang kampo ni Tito Sen para tumigil sa paninira laban sa kanya. Kung hindi raw, ilalantad na niya ang lahat ng detalye. Sa puntong iyon, marami ang naintriga at nagsimulang maghanap ng karagdagang impormasyon. May mga nagsabi na baka naghihiganti lang si Anjo dahil sa dating alitan nila sa show, pero may iba namang naniniwala na may katotohanan sa kanyang mga sinasabi. Habang patuloy na umiikot ang isyong ito, naging malinaw na may malalim pala na problema sa likod ng dating masayang noontime show. Sa halip na katuwaan, mga isyu ng inggitan, pagtatakip, at relasyon pa ang lumalabas. Marami ang nalungkot dahil dating magkaibigan sina Anjo at Tito Soto, ngunit ngayon ay tila naging magkalaban na sila sa mata ng publiko. Sa susunod na bahagi ng kwento, lumabas pa ang mas matitinding paratang mula kay Anjo habang nagpapatuloy ang kanyang live. Ngayong bahagi, hindi na lang basta simpleng reklamo ang sinabi niya. Tinukoy niya ang mga taong umano ay may papel sa pagsisira sa kanya, pati ang umano'y mga bayad sa media at ang tinatawag niyang sindikato sa loob ng show. Sa bagong pahayag, sinabi ni Anjo na may mga taong tinatawag niyang nagbabayad ng mga media para sirain ang ibang tao. Ayon sa kanya, madalas daw may mga nakaayos na kwento sa likod ng mga komentaryo at balita. Hindi niya direktang binanggit lahat ng pangalan, pero inuulit niyang may mga taong kabilang sa payroll at may alam siya sa listahan ng mga tumatanggap. Dito pumapasok ang malaking tanong. Kung mayroon ngang ganitong sistema, paano ito gumagana at sino ang nagbabayad? Sumunod sa kanyang mga sinasabi ang aligasyon tungkol sa mga paglalakbay at paraang pinapunta ang ilang artista sa ibang bansa. Binanggit niya ang Macau bilang isang lugar na pinapadalhan daw ng ilang personalidad. Hindi niya ipinaliwanag ang lahat ng detalye, ngunit ang pahayag niya ay nagdulot ng paghahanap ng koneksyon sa pagitan ng mga biyaheng iyon at ng mga pabor na natatanggap ng ilang tao. Kapag may pera at impluensya, madali raw nagkakaroon ng pabor at nagbabago ang trato sa mga empleyado. Mas seryoso ito dahil binanggit din niya ang mga usaping kriminal na narinig niya noon. Sinabi niyang narinig niya ang pangalan na konektado umano sa isang nangyaring krimen at may isang namatay. Muli hindi siya nagbigay ng opisyal na ebidensya, kaya nag-iwan lang ito ng malaking tanong sa isipan ng mga tagapakinig. Ang ganitong klase ng pahayag ay nakakaantig ng damdamin ng publiko at dapat itong hinahawakan ng maingat. Hindi rin maiiwasan ang politika sa kanyang panawagan. Inihayag niya na hindi siya sumusunod sa ilang leader na sinasabing sangkot sa malalaking pagnanakaw. Ayon kay Anjo, mas pinipili niyang kumampi sa mga ordinaryong tao kaysa sa mga makapangyarihan. Sinabi niyang tinatawag siyang tuta ng iba dahil hindi siya pumapayag sumama sa kanilang grupo, pero ipinagmamalaki niyang tumatayo siya sa panig ng mga naaapi. Sa kanyang tono, mararamdaman mo ang kanyang pagod at galit. Pumapasok sa kanyang boses ang kombiksyon na may dapat managot. Gayunman, mahalaga ring tandaan na ang mga ganitong pahayag na may walang konkretong ebidensya ay madaling magdulot ng pagkasira ng reputasyon. Kaya ngayon, lumilitaw ang mahahalagang tanong kung sino nga ba ang magpapatunay ng mga bilog na sinasabi ni Anjo at sino ang handang magbigay ng dokumento o testigo. Kwento ni Anjo, matagal na raw niyang pinag-isipan bago siya magsalita. Sinabi pa niyang may mga tao raw sa likod ng programa na gumagawa ng hindi tama. Isa sa mga binanggit niya ay si Director Bert De Leon na ayon kay Anjo ay siniraan at tinanggal sa pwesto noon. Dagdag pa niya, bago raw mamatay si Director Bert ay umiiyak pa ito sa kanya dahil sa ginawa sa kanya ng ilang tao sa loob ng programa. Maging ang asawa ng direktor ay lumapit din daw sa kanya dahil sa sobrang sama ng loob. Sinabi rin ni Anjo na plano na raw niyang ilabas ang lahat ng nalalaman niya sa tamang panahon. Ayon sa kanya, hindi daw siya natatakot sa TVJ o sa mga kasalukuyang namumuno sa Itbulaga. Sa mga video niya,
Naging diretso ang kanyang mga pahayag at tila nagbanta pa siya na may mga susunod pa siyang ibubunyag. Hindi rin niya pinalampas si Tito Soto at diretsahan niyang tinawag ito sa video, sinasabing may mga sikreto rin daw itong tinatago. Hindi lang tungkol sa Eat Bulaga ang kanyang mga sinabi. Nabanggit din niya na mayroon daw mga senador na gumagawa ng mga bagay na hindi nararapat, tulad ng umano'y pagpunta sa mga lugar na hindi akma sa imahe ng isang lingkod bayan. Ayon pa kay Anjo, may senador daw na kilalang kilala sa pagiging malakas sa babae at may mga reklamo raw mula sa mga babaeng nagtatrabaho sa mga ganitong lugar. Dagdag pa niya, may mga kwento rin daw tungkol sa mga bagong staff sa Senado na kinakailangang magbigay ng kapalit para lang sila matanggap. Hindi raw niya sigurado kung totoo ito. Ngunit ayon sa kanya, may mga narinig na siyang ganitong usapan mula sa mga nakasama niya noon. Dahil dito, marami ang napaisip at nagtaka kung may katotohanan nga ba sa mga sinasabi ni Anjo. Ang ilan ay naniniwala sa kanya dahil dati naman talaga siyang bahagi ng Eat Bulaga at matagal na rin siya sa industriya. Ngunit may iba ring nagsasabi na baka may ibang dahilan sa likod ng kanyang mga pahayag tulad ng personal na tampo o hindi pagkakaunawaan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.